Ano nga ba ang magiging epekto ng paghiling ni Android 17 na i-restore ang lahat ng universe? Hello guys! Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Dragon Ball Kakume Chapter 1. Sa chapter na ito ay ipapakita ang malaking naging epekto ng paghiling ni Android 17 sa Super Dragon Ball. Pero bago nga ang lahat ay mag-subscribe na kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa ating bagong video. Bago ako magsimula guys ay ipapaliwanag ko na muna sa inyo kung paano nga ba papasok ang manga series na Dragon Ball Kakume. Sa Dragon Ball Super Anime nga ay ating nasaksihan ang Tournament of Power, kung saan ay sa huling bahagi nga ng arc na ito ay natalo na nga nila Goku, Frieza at Android 17 si Jiren sa tournament na ito. At dito na nga papasok ang Dragon Ball Kakume Chapter 1. Itong series na ito ay non-canon guys, alam naman natin na Moro arc ang kasunod ng Tournament of Power arc, pero dahil nga sa nagandahan din ako sa storyline ng Kakume ay gagawan ko nga ito ng isang magandang Tagalog review para naman ma-share ko sa inyo ang series na ito. Kaya ngayon ay magsimula na tayo. At sa unang panel nga ng Chapter 1 ng Dragon Ball Kakume ay ipinakita nga dito ang huling bahagi ng laban nila Goku, Frieza at Android 17 laban dito kay Jiren. Kung saan ay matagumpay nga nilang natalo si Jiren sa tournament na ito. At katulad nga ng sa Dragon Ball Super Anime ay kung sino man ang manalo na universe ay magkakaroon ng pagkakataon na makahiling sa Super Dragon Ball. At dahil nga si Android 17 ang nakasurvive sa laban na ito ay siya nga ang nagkaroon ng pagkakataon para makahiling sa Super Dragon Ball. Ngunit sa kabutihan nitong si Android 17 ay hiniling nga nito sa Super Dragon Ball na ibalik ang lahat ng universe na naglaho na agad namang tinupad dito ng Super Dragon Ball. Dahil nga sa Tournament of Power event ay nagkaroon nga dito ng rivalry sa pagitan ni Goku at Jiren. Sa next panel naman ay after nga ng Tournament of Powers ay napunta nga ang scene sa planetang Biras kung saan ay kasalukuyan ngang may nagaganap na malalakas na pagsabog. Dito nga din ay ipinakita si Whis at ang Oracle Fish. Sinasabi nga dito ng Oracle Fish kay Whis na si Goku nga daw ay lalong lumalakas kada lumilipas ang taon. Sagot nga dito ni Whis na tatapatin na nga daw niya itong Oracle Fish, ngayon nga lang daw siya nakakita ng ganyang klase ng mortal. Dito nga ay ipinakita ang nangyayaring laban sa pagitan ni Goku at Biras. Sobrang bibilis at lalakas na pag-atake nga ang ginagawa dito ni Goku at Biras. Makikita nga sa mukha ni Biras na nag-e-enjoy nga ito sa laban nila ni Goku. Si Whis naman ay tuloy lang sa pagsasalita dito at sinabi nga nito na na-reach na nga daw ni Goku ang level ng isang god, at maaari nga daw magawang masurpass ni Goku ang kapangyarihan ng isang god sa sarili nitong pamamaraan. At sa next panel naman ay tuloy pa nga din si Goku at Biras sa sparring. Sobrang bibilis na pag-atake nga ang ginagawa ng dalawa dito. Pero sa moment na ito ay tinamaan nga si Biras ng isang malakas na sipa na nagmula kay Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng sobrang layo. Sa pagtingin nga ni Biras kay Goku ay mabilis nga ulit itong sumugod sa kanya, at dito nga ay nagpapalitan na lang ang dalawa ng sobrang bibilis na pag-atake. Pero dahil nga sa nakakalamang nga dito si Biras ay tinamaan nga si Goku dito ng isang sipa na nagmula kay Biras dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng sobrang layo. At habang nasa ere nga si Goku ay sinabi nito na nakakamangha nga daw ang lakas na meron itong si Biras, hindi pa nga din daw niya kayang makipagsabayan dito. Sa kabilang banda naman ay atin makikita sila kay Ocean na kasalukuyan pinapanood ang nagaganap na laban sa pagitan ni Goku at Biras. Dito nga ay nararamdaman nila ang lakas ng mga pag-atake na ginagawa nila Goku kahit na sila ay nasa malayong planeta. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong kasama nila kay Ocean at sinabi nito na kahit nga daw mag-power up itong si Goku ay hindi pa nga rin daw ito makakatulong sa laban niya kay Biras. Sa kabilang banda naman ay balik lang ang scene dito kay Biras, bakas nga sa mukha ni Biras ang pagkasabik sa laban niya dito kay Goku. Sinabi nga nito na wala pa nga daw mortal ang nakapag-offered sa kanya ng ganitong klase ng laban, at kahit nga daw ang mga rarely God of Destruction ng bawat universe ay hindi nga daw siya na itulak para gamitin ang kanyang totoong lakas sa laban. Pero sa tingin ko ay nasa limit ka na ng iyong lakas, Son Goku. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na mananalo ba si Goku, tingin ko hindi siya sweswertehin sa oras na ito. Si Goku naman ay talagang nararamdaman na nga dito ang sobrang pagkapagod. Si Biras naman ay tuloy lang sa pagsasalita at sinabi nga nito na sumuko na nga daw itong si Goku, ang agwat nga daw ng lakas nila ay sobrang malayo pa, baka nga daw sa ilang taon pagsasanay nito ay baka nga daw doon na ito makatagal sa laban nila.
Pero si Goku nga ay walang planong sumuko sa oras na ito, at dahan-dahan nga itong tumayo. Napalabas na naman nga nito ang Ultra Instinct Sai na talagang nagpagulat dito kande Beerus. Dito nga ay tumawa lang si Beerus at sinabi nito na siya nga daw ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya, at sobrang tagal na nga daw nang huli niyang ginamit ang teknik na ito, sobrang lakas na chi nga ang pinalabas dito ni Lord Beerus. Tinasabi naman dito ni Whis na Ultra Instinct nga daw ba ang gagamitin nitong si Beerus, ngayon nga daw ay na-acknowledge na ni Lord Beerus ang value na meron itong si Goku. Dito nga ay mabilis na sumugod si Goku kay Beerus, at nagbabanta na nga ito ng isang sobrang lakas na pag-atake. Si Beerus naman ay kalmado pa din sa moment na ito at sinabi nga nito na sige lang Son Goku, sumugod ka na. At nang magsasalpukan na nga ang dalawa dito ay agad naman silang pinigilan dito ni Whis. Dito nga ay sinabi ni Whis na nakaka-impress nga daw talaga itong si Goku. Sa moment naman na ito ay inis na inis nga itong si Beerus, sinabi nga nito na kung kailan nga daw nagiging exciting ang laban ay doon pa daw ni Whis na pinigilan ito. Ang Ultra Instinct nga daw ay sobrang hirap mamaster kahit nga daw siya ay hindi niya ito magawang mamaster ang teknik na yon. Sa moment na ito ay mabilis nang ibinalik sa ayos ni Whis ang lahat ng bagay na nasira nila Goku at Beerus. At sa next panel naman ay ating makikita sila Goku at Beerus na kasalukuyan nakaupo dito. Si Beerus naman ay nagpasalamat dito kay Whis kasi nga ibinalik nga nito sa ayos ang kanyang planeta. Sagot naman dito ni Whis na habang tumatagal nga daw ay mas lalo nga daw lumalakas ang mga ito. Si Goku naman ay nagsalita dito at nagpasalamat nga ito kande Whis, simula daw kasi nang nag-training siya kasama ang mga ito ay talagang lumakas nga daw siya, at dahil nga daw sa mga ito ay nakakilala nga daw siya ng malalakas na kalaban. Ngayon nga daw ay sobrang lakas na niya. Si Whis naman ay tinanong dito si Goku kung ano na nga daw ang plano nito. Sagot nga dito ni Goku na siya nga daw ay tutuloy pa din sa pagsasanay, feeling daw kasi niya ay may mga malalakas na warrior pa daw ang maaari niya makilala sa ibang mga planeta na katulad nila Jiren at Heat. At plano pa nga din daw niyang mas mapag-aralan pa ang Ultra Instinct Technique. Si Beerus naman ay mabilis na naglakad palayo dito kande Goku, pero si Goku naman ay tinawag niya dito si Beerus. Si Beerus naman ay nagsalita dito at sinabi nito na lagi nga daw siyang nai-impress nitong si Goku araw-araw, at mabilis nang nag-fist bomb ang dalawa dito. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Goku at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung kaya nga daw ng Ultra Instinct Technique na matalo itong si Jiren, hindi nga daw niya kasi alam kasi nga hindi naman daw natapos ang kanilang laban. Sagot naman dito ni Whis na i-master nga daw ni Goku ang teknik na ito para nga daw makita nila ang susi sa katanungan ni Goku, na agad naman pinasalamatan ni Goku itong si Whis. Dito nga natapos ang final session training ni Goku kay Whis. Sa kabilang banda naman ay atin makikita ang isang planeta na mayroon 2,000 times ng gravity kung saan ay dito nga nag-training si Vegeta. Wika nga dito ni Vegeta na hindi na nga daw siya matatalo dito kay Goku, at siya na nga daw ang pinakamalakas na warrior sa lahat. Sa next panel naman ay ipinakita nga dito ang planetang Earth kung saan ay naghahanda nga sila Chi-Chi sa pagbabalik ni Goku. Si Piccolo at Gohan naman ay inaantay nga din nila ang pagbabalik dito ni Goku. At sa next panel naman ay ipinakita nga din ang Grand Priest Palace, kung saan ay ipinatawag nga dito ng Grand Priest ang lahat ng mga angels ng bawat universe. Dito nga ay nagsalita ang Grand Priest at sinabi nga nito na salamat nga daw sa pagpunta ng lahat ng angels dito. Sa point na ito ay direct to the point nang ang sinabi dito ni Grand Priest ang problema. Ang mga information nga daw na sasabihin niya ay lahat nga daw ito ay patungkol sa nanganganib na pagkasira ng pinapangalagaan nilang balance ng universe, at dapat malaman yung lahat na walang idea ang dalawang seno sa nangyayari ngayon na problema. Salita naman dito si Whis at sinabi nga nito sa Grand Priest na dahil ba ito sa muling pag-restore ng misteryosong mga universe. Sagot naman dito ng Grand Priest na parang ganun na nga daw, dahil daw ito sa paghiling ng mortal na si Android 17 na ibalik ang lahat ng universe na na-erase, hindi ko inaasahan na malaki pala ang magiging epekto nito. At dito nga ay ipinaliwanag na nga ng Grand Priest ang isang misteryosong universe na nag-exist noong billion years ago. Ito nga daw mga ito ay talagang sobrang labo ng pananaw. Pinalak na ng mga ito na patayin si Lord Zeno sa kadahilanan na hindi nga daw ito nararapat na maging pinakamalakas. Ngunit dahil sa pagtatangka ng mga ito ay dito na nga sila ni-erase ni Lord Zeno. Dahil nga daw sa pabago-bagong pag-iisip ni Lord Zeno ay naging limited na nga lang daw ang kanyang pag-act, at napagpasyahan na lang niya na isil ang mga universe na ito para ma-preserve ang kapayapaan. At dagdag pa dito ng Grand Priest ang kahilingan nga daw ni Android 17 sa Tournament of Power ay nagawa nga daw nitong ma-restore ang 7 universe na na-erase at nakasealed. Dahil nga sa sinabi ng Grand Priest ay parang nagulat nga dito ang mga angels.
Salita nga ulit dito ang Grand Priest at sinabi nito na ang 6 daw sa universe na yun ay ni-erase ni Lord Zeno pero ngayon nga daw ay na-restore na ito. At yun isa nga daw ay ang Universe 19. Dito nga ay nagsalita ang isang angel at sinabi nito na bakit nga daw ngayon lang sinabi ito ni Grand Priest. Sagot nga dito ng Grand Priest na ayaw daw kasi niyang makinig ni Lord Zeno ang information na ito. Pero may biglang ang nagsalita dito at sinabi nga dito na misteryosong nilalang na ang tinatawag niyong ama ay isang takot, ayaw niyang ayusin ang mga bagay na sinira niya, siya naman talaga ang dahilan ng lahat. Dahil dito ay gulat na gulat nga ang lahat sa nilalang na ito. Dito nga ay mabilis na nag-react dito si Magito at inatake nga nito ang misteryosong nilalang. Pero si Whis naman ay agad nga niya itong pinagsabihan na wag nga itong gagalaw. Salita nga dito ang misteryosong nilalang at sinabi nito na hindi na nga daw nagbago itong si Mijito, talagang napaka-reckless daw nito. Kaya ito na nga daw ang oras para ilagay ang isang angel sa tamang lugar nito. Dito nga ay sobrang lakas na pag-atake ang pinakawala ng misteryosong nilalang na talaga nagpayanig kay Magito. At nang susugod pa nga itong isang angel ay sinigawan na nga ito ni Whis at sinabi nito na dyan ka lang sa likod. Sa moment na ito ay nagpalabas na nga si Whis ng sobrang lakas na chi at naghahanda na nga ito para sa defense na gagawin niya.